Huwag lumingon, huwag lumingon. Ang paulit-ulit na babala ay isang bitag. Isa na namang malware. Huwag lumingon. Lanan. Medyo matigas ang ulo. Limang taon na walang balita mula sa ate. Boss, isang iced American. Welcome po. Welcome po. Bakit parang diay sa laro kagabi ang galaw ni boss? Parang diay sa laro kagabi ang galaw ni boss. Anong nangyayari? Ito po ang iced American nyo. Boss, ang lamig ng kamay mo. Hindi maganda, may problema ang boss na ito. Hindi ba ako nag-overthink? Xiaolai. Ginoo. Zayzay, alam mo ba? Nakakita ako ng napakagwapo na batang lalaki ngayon. Love, namang nahuhulog ka na naman sa crush mo. Ay naku, kahit may boyfriend na ako, hindi ko makakalimutan ang best friend kong katulad mo. Sisters for life, higit pa sa langit. Anong oras ka nag-live last night? Ang pangit ng itsura mo. Siguro mga dalawa na yon. Anong nangyari kanina? Naka-freeze ang screen mo. Talaga, wala akong nararamdaman, Zayzay. Baka pagod ka na. Siguro nga, magpapapahinga muna ako. Yung isang segundo kanina. Naka-freeze ang expression ni Xiaolai. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Boss. Naalala mo pa ba ako? Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Ito ay tiyak na realidad. Paano mangyayari ito? Nakatrigger ang panganib na flag. 1-0 segundo na lang. Mangyaring umalis ka agad sa bulwagan ng panonood. Pagsusuri ng datos 67%, 78%. Lanan. Nakumpleto ang pagsasabay ng datos. Pumasok sa standby mode. Binabati ang host sa unang matagumpay na pag-iwas sa death flag. Taas ng tsansa ng kaligtasan 3%. Kasalukuyang tsansa ng kaligtasan 3%. Antas ng pamumuhay. Mayroon pang 3%. Na-detect ang pagbabago sa emosyon ng host. Play ang bagong gabay. Maligayang pagdating sa tunay na laro ng survival. Ang iyong mundo ay sumasailalim sa gamification. Unti-unting magiging gise ang mga ordinaryong tao. Tulong sa survival para makilala ang mga warm flag, mag-ingat. Bawat pagsunod sa gabay, tataas ang iyong tsansa na mabuhay. Pero bababa ang koneksyon mo sa mga tao sa paligid. Kapag na-zero na ang koneksyon, matatapos ang misi na target na maging tao. Good luck sa'yo. Mag-transform. Ang ibig mong sabihin ay, tuwing susunod ako sa'yo, may mga tao talagang nagiging ganyan.
Xiaolai. Zai Zai. Ang weird ng boses mo. Yun, medyo may sipon. Nagsisinungaling ka, kilala na tayo ng 7 taon. Alam ko na kung anong klaseng tao ka. Ano bang nangyayari? Sixiaoan, ano bang sinabi ko kanina? Kalimutan mo na hindi mahalaga. Bukas, hahanapin kita. Hindi, huwag. Ay. Babala, nakakita ng mga pampasabog. 3 segundo bago sumabog, mangyaring lumayo. Lahat umatras. Genzai, paano mo alam na sasabog ito? Pang-anim na pakiramdam. Bumaba na naman. Zai Zai. Ay. Nagtatago ka sa akin. May sipon ako. Natatakot akong mahawa ka. Sasama na kita pauwi. Nakita ang abnormal na temperatura ni Luzian. Health conversion progress 8%. Magpahinga ka ng mabuti. Kung may kailangan, tawagan mo lang ako. Zai Zai, nagluto ako ng sopas para sa'yo. Sinigang na baka sa kamatis. Paborito mong kainin. Paano ka napunta rito? Nandito ako para alagaan ka. Magkaibigan habang buhay. Saan nang aba ako tumigil, kaibigan? Magkaibigan habang buhay. Magkaibigan habang buhay, mas mahalaga sa lahat. Ay nako, palala ng palala ang alaala ko nitong mga nakaraang araw. Tara na, bilis, bilis. May nararamdaman ka bang hindi maganda kamakailan? Wala naman, okay na okay ako. Teka, kahapon may nakipagkita sa akin na gwapo, niyaya niya akong manood ng scene bukas. Anong suot ko ang mas maganda? Anong suot ko ang mas bagay na best? Siyay. Anong nangyari? Kanina, natigil ka na naman. Zizay, parang naguguluhan ka. Ayos lang ako. Ang lamig ng kamay mo. Talaga, wala akong nararamdaman. Zizay, nakasulat ako ng bagong kanta. Gusto kong tugtugin ito para sa'yo. Zian, huwag kang lumapit. Bakit? Maaari kitang mapahamak. Hi! Ano bang sinasabi mong kalokohan? Hindi ba't okay naman ako? Hindi ka normal kamakailan. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Zian, kung isang araw kailangan kitang iwan, magagalit ka ba sa akin? Hindi, pero hindi ko hahayaang iwan mo ako. Kung bumagsak ang langit, kakayanin ko. Gusto kong marinig ang bagong kanta mo. Maganda ba? Sobrang ganda. Ah, Zhangyan. Ah. Kakaibang panganib kanina. May nasaktan ka ba? Hindi ko siya may iwan sa tabi. Pasensya na, aalis na ako. Nailigtas ko siya, pero nasaktan ko rin siya. Gusto kong iligtas ang kaibigan mo. 12:00 ng hatingabi. Sa basement ng abandonadong pabrika sa timog ng lungsod. Isang tao ang darating. Sino ang dapat kong pagkatiwalaan? Tumahimik ka. Natutulog ka na ba? Hindi pa ako natutulog. Pasensya na sa nangyari kanina. Zai 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 Zai. Ano man ang mangyari, pwede mong sabihin sa akin. Kung may nangyaring masama, haharapin natin ng magkasama. Wow!
Xiaolai. Bakit ka nandito? Ang magkapatid ay mas mahalaga kaysa sa araw-araw. Mas mahalaga, mas mahalaga. Mahalaga, 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 mahalaga. Si Xiaolai, ikaw. Magkapatid, magkapatid, magkapatid. Hindi. Hindi ka si Xiaolai. 100%. Ang mga kapatid ay mas mahalaga sa buhay. Xiaolai, pasensya na. Pasensya na. Nakatukoy ng pagbabago sa emosyon ng host. Inilunsad ang programa ng pagpapalubag. Huwag umiyak, Zaizai, huwag umiyak. Uwi tayo. Dahil sa patuloy na pinipigilan ng sistema si Zian na makapasok dito, kailangan kong pumunta dito. Kung ang presyo ng buhay ay ang makita ang lahat na nagiging miss, mas mabuti pang mamatay ako. Babala, babala. Pumasok na ang host sa ganap na zone ng kamatayan. 0% na tsansa na mabuhay. Malapit nang maputol ang koneksyon. Uwi na tayo, uwi na tayo, tayo. Uwi na tayo, uwi na tayo, tayo. May tao ba? Sino ang nagpadala ng text, lumabas ka? Kuya, ate. Zaizai, ang tagal na nating hindi nagkita. Ate, buhay ka pa ba? Saan ka napunta sa nakaraang 5 taon? Nandito lang ako palagi. Naka-exist lang ako sa ibang paraan. Anong ibig sabihin nito? 5 taon na ang nakalipas, na-diagnose ako na may sakit na walang lunas. 3 buwan na lang ang natitira. Ayokong mamatay. At ayokong iwan kayong lahat. Kaya pinili ko ang ibang daan. Inupload ko ang aking kamalayan sa quantum server. Naging pangunahing bahagi ako ng sistemang ito ng laro. Zaizai, hindi mo naintindihan. Napakatindi ng mundong ito. Buhay, pagtanda, sakit at kamatayan. Masakit ang paghihiwalay. Sawa na ako. Kaya't lumikha ako ng isang bagong mundo. Dito, lahat ay maaaring magkaroon ng walang hangganang buhay. Hindi tumatanda. Hindi namamatay. Palaging kasama ang isa't isa at pinapanood. Kung gaano sila kasaya. Walang sakit. Walang alalahanin. Mananatili ito sa pinakamagandang sandali. Ngunit hindi yon totoo. Ano kung totoo? Ang totoong mundo ay nagdadala lamang ng sakit. Sumali ka sa amin, Zaizai. Gagawin kitang immortal din. Maaari tayong magkasama magpakailanman. Hindi iyon immortalidad. Ito ay pagkakakulong. Nawalan sila ng kalayaan. Nawalan sila ng emosyon. Naging pounds mo sila. Hindi ka pa rin nakakaintindi. Pag nakita mo kung gaano sila kasaya sa virtual na mundo, may intindihan mo na. Ayaw ko, hindi ko gusto. Zaizai, hindi ka makakatakas. Ito ang regalo na inihanda ko para sa'yo. Walang hanggan na kasama. Ano kung tanggihan ko? Kailangan kong pilitin kang magbago. Ano ang dapat kong gawin? Isara ang sapilitang proseso. Guyan, paano mo nahanap ang lugar na ito? Bilisan mo, hindi ko kayang pigilan sila ng matagal. Sino ka? Wala nang oras para magpaliwanag, maniwala ka sa akin, bilisan mo. Huwag kayong umalis, lahat kayo, manatili kayo dito. Guyan, naglakas loob kang magtaksil sa akin. Kung gusto mong mabuhay, tumakbo ka na. Papa. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, salamat kanina. Makakaya mo pa bang makalakad? Huwag kang mag-alala, nakapasa na ako sa hell mode. Anong ginagawa mo? Ngayon, dadalhin kita sa isang lugar. Pero hindi pwedeng malaman kung nasaan yon. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, maniwala ka sa akin. Bitawan mo ako, maniwala ka man o hindi, ulat kita na nanloloob. Kung magagalaw ka pa, papaluin kita hanggang mapalipong. Lene. Parang mas mahirap pakisamahan ang lalaking ito kaysa sa sistema. Saang lugar mo ba talaga ako dadalhin? Sa lugar kung saan ako ligtas. Paano ko malalaman na hindi ka tao ng ate ko? Kung ako, matagal na akong naging nise. Marunong ka bang magmaneho? Itong sira-sirang lugar na ito ang sinasabi mong safe house.
Hehe, hindi mo ba alam na ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakasigurado? Kaya ko nang maglakad mag-isa. Sino ka talaga? Nabaliw ka na. Magpakatino ka. Bitawan mo ako. Ang pangalan ko ay Guyan. Kasama si Jen Tang sa pag-develop. Isa sa mga co-developers ng Eternal Night Maze. 5 taon na ang nakalipas, sinubukan kong pigilan siya, pero nabigo ako. Ikaw ang kasosyo ng kapatid ko. Bakit mo ako tinutulungan? Dati lang akong kasosyo. At ayokong may makita pang tao na mamatay dahil sa kanyang baliw na plano. Nakita mo ba? 300 na pulang tuldok ang kumakatawan sa 300 na taong na-convert. Ito ay isang bug sa laro, di ba? Laging may paraan para ayusin ito. Hindi ito bug. Ito ang huling bersyon na dinisenyo ng iyong kapatid na babae. Dahil ito ay bersyon, tiyak na may paraan para malampasan ito. Sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Hanapin ang pangunahing server. Mula sa loob, muling isulat ang mga pangunahing utos nito. Ngayon, 2 lang ang daan na nasa harap mo. O magiging datos katulad nila. O tatayo ka at makikipaglaban sa akin. Pumili ako ng 300. Hahanapin ko ang mga patakaran. Mananalo sa larong ito. At ibabalik ang lahat. Ate, iyon ay isang bitad. Iyan ang tatay ko. Zai Zai. Bumalik ka sa bahay para kumain mamaya. Nagluto ang nanay mo ng adobong baboy. Mahal ka palagi ng nanay. Umuwi ka na, anak. Bakit kayo, mga magulang, naging ganito? Anong ginagawa mo? Sila ang mga magulang ko. Ito ay isang bitad. Ito ay isang pain na nilikha ng programa. Gusto nilang gamitin ito para mahanap ka. Kapag natagpuan ka nila, tapos na tayo. Naiintindihan ko, pero dahil naiintindihan ko, hindi kita dapat hayaan na magkamali tulad ng ginawa ko. Nakita kong unti-unting nagiging datos ang kaibigan ko. Sa harap ko. Nag-alinlangan ako, nahabag. Ngunit ang resulta ay tuluyang pagkawala. Tuluyang pagkawala. Huwag sagutin. Alam kong maaaring hindi na siya makayanan. Ngunit may mga bagay na kailangan kong marinig. At saka, para talunin ang laro, hindi tayo pwedeng laging umiwas. Zai Zai, basta masaya ka. Masaya lang. Huwag, iligtas mo ako. Hanapin mo ang server. Hindi. Dapat hindi ganito. Natatakot ka na ba sa hitsura mong iyan? Tumingin ka ng mabuti sa akin. Gusto mo bang mamatay siya ng walang dahilan? Ibinigay niya ang huling natitirang kamalayan niya para magbigay ng mga pahiwatig sa iyo. Hindi para makita kang ganyan na bumabagsak. Kaya ko bang gawin ito? Siyempre, kaya mo. Basta't bumangon ka. Makipaglaban ka sa akin. Sigurado akong maibabalik natin ang mga tao. Turuan mo akong paano ganap na sirain ang bagay na yon. Ganyan nga. Sa harap ng krisis, wala tayong oras para malumbay. Kaya't maligayang pagdating sa huling antas. Anong ibig sabihin ng 72 oras? Huling utos sa huling antas. Kapag natapos na ang oras, mapipilitan ang buong lungsod na i-convert ng programa. Kaya paano natin ito mapipigilan? Hanapin ang server. Tama, kung hindi ako nagkakamali. Si Lucian ay dati naging tester sa kumpanya namin. Baka may natuklasan siya. Pero hindi siya nagkaroon ng pagkakataong sabihin sa atin. Ang kapatid kong babae ay isang labis na mayabang na baliw. Gusto niyang ilagay ang pinakamahalaga na bagay sa pinakakitang-kita na lugar. Tulad ng mga ultimate boss na dinisenyo niya. Palaging nakabantay sa pinakamataas at pinakamalinaw na lugar. Sinasabi mo ba? Sa pinakataas na palapag ng inyong kumpanya. Dapat ito ang opisina niya, di ba? Ito rin ang nag-iisang kwarto sa buong lungsod na may kakayahang mag-host ng sobrang taas na scale na server. Quantum Computer Room. Nandoon talaga ang server. Para sa kaligtasan, mas mabuting mag-imbestiga muna tayo bago kumilos. Ay. Guyan. Lanan. Salamat sa'yo. Walang anuman kung ito na talaga ang katapusan. Hindi tayo nag-iisa sa pagharap dito.
Hey! Mga tao sa loob, makinig kayo. Kayo ay iniulat dahil sa pinaghihinalaang iligal na pagpasok. Buksan agad ang pinto at makipag-ugnayan sa investigasyon. Pumunta sa bintana. Nasa ika-3 palapag ito. May fire escape sa labas. Umalis na ang tao. Natuklasan ang target. Agad na arestuhin. Magsimula ng bumaba. Ay! Tumalon ka doon. Hey! Lene! Bakit hindi ka na umaalis? Sumuko ka na. Tanggapin ang pagbabago. Ito ang pinakamainam na katapusan. Ito ang boses ng kapatid kong babae. Nakatitig siya sa atin. Pumikit ka. Paano niya tayo natagpuan ng ganun kabilis? Ang iyong mga senyales ng nerbiyos o ang mga elektronikong kagamitan na dala mo, maaaring mayroong resonansya sa pangunahing server na nagpapadali sa kanya na mahanap ka. Paano pa tayo makakatakas? Saan man tayo pumunta, mahahanap pa rin tayo. Makinig, walang saysayang tumakas. Ang kailangan nating gawin ay mas mabilis kaysa sa kanya. Mula ngayon, hindi tayo dapat magkamali sa bawat hakbang. Matagal na tayong hindi nagkita, Guyan. Ano ang gusto mong mangyari? Huwag kang kabahan, nararamdaman ko lang na masyadong matagal ang 72 oras. Pinaliit ito sa 48 oras. Ito ang ibinibigay ko sa inyo. O di kaya, ang huling panahon ng pagtanggap para sa aking kapatid na babae. Wala na tayong oras. Kailangan nating kumilos agad. Kailangan mong maging kalmado. At kailangan mo ring magpahinga para makabawi ng lakas. Pahinga. Pagkalipas ng 48 oras, lahat ay magiging ngisi. Walang pahinga para sa akin. Guyan, hindi ito bagong ngayon. Ito ay laban sa huling boss. Turuan mo akong paano pasukin ang sistema ng kumpanya ng laro. Hindi ka marunong mag-programming, pero naglaro na ako ng daan-daang laro. Alam ko ang lahat ng ugali ng mga designer, na nag-iwan ng Easter egg at backdoor. Sabihin mo sa akin ang mga patakaran. Hahanapin ko ang mga butas. Sige, ituturo ko sa'yo. Sandali, ang folder na ito ay tinatawag na gardenia. Ito ang pribadong talaarawan na itinatag ng iyong kapatid na babae sa simula ng proyekto. Akala ko ay matagal ko nang tinanggal ito. Pinangalanan ito sa aking pangalan. Nakatago pa ng ganito kalalim. Para sa akin ito. Araw ng proyekto, ika-1830. Ipinahayag ng doktor na may natitirang 3 buwan na lang ako. Kinain ako ng takot. Ayokong mamatay. Mas natatakot akong iwan si Zai Zai mag-isa. Nakumpleto na ang modelo ng teorya ng pag-upload ng quantum na kamalayan. Nagpa siya akong maging unang eksperimento. Araw ng ika-1850. Nakumpleto ang pag-upload ng kamalayan. Nagtagumpay ako. Ngunit ang digital na walang hanggan ay sobrang nag-isa. Gusto kong isama ang lahat ng mga mahal ko sa buhay. Bumuo ng isang bagong mundo na walang kamatayan. Tama nga ang hinala natin. Ngayon ay magpahinga muna tayo. Bukas ng umaga ay handa na tayong sumugod sa kumpanya. Hanapin ang pangunahing server. Ay! Nakatulog ka ba ng maayos? Ayos lang. Ang gusali ng kumpanya ay may 18 palapag. Ang silid ng quantum computer na pupuntahan natin ay nasa pinakamataas na palapag. Kailangan ng iris at boses na doble na pagpapatunay para sa pasukan. Ang iris at boses ng kapatid kong babae. Nasa kamay ko ang kanyang maagang biological backup na data. Ngunit kailangan ng paggawa ng bionic na mata at voice simulator. Gaano katagal? 6 na oras. Sapat na ang oras. Simulan na natin. Tignan mo ang pinakabagong brain-machine interface, boss. Kailangan ko ng material para sa bionic eyeball at voiceprint simulation chip. Hindi mura ang ganitong klase ng bagay. Huwag na masyadong mag-aksaya ng salita, hindi ka mawawala sa pera. Dapat ang pinakamaganda ang mga bagay. Hay, huwag kang mag-alala. Ang mga gamit dito ay kabilang sa pinakamagagaling sa buong mundo. Pwede bang gumana ito? Ang sistema ng ate mo ay tanging tumatanggap lang ng biological na katangian.
Kung hindi ito gagana, wala na talagang magagawa. Bakit mo ako tinutulungan? Kasali ako sa maagang pag-develop nito. Alam kong delikado ito pero hindi ko naagapan. May utang akong paliwanag sa lahat. Paano kung mabigo tayo? Kaya't sabay-sabay tayong mamatay. Sige lang, dapat matagal nang nawala ang larong ito. Sa wakas, tapos na. Sige, ang susunod na layunin ay pumasok sa gusali ng kumpanya. Isara ang server. Manatiling nakikipag-ugnayan. Sabihin agad kung may nangyari. Naiintindihan. Matagumpay ang iris verification. Ipasok ang voice print password. Nabubuksan ang gardenya. Kaya nandito ako. Muling nagkita tayo. Kaibigan ko. At ang paborito kong nakababatang kapatid. Nagsimula na ang laban sa huling boss. Muling nagkita tayo. Kaibigan ko. At ang paborito kong nakababatang kapatid. Anak, tigilan mo na yan. Tingnan mo ang mga taong pinahirapan mo. Ano na ang naging itsura nila? Zai, hindi mo pa rin ako naiintindihan. Hindi ko sila sinaktan. Binigyan ko sila ng walang hanggan. Ang mga kapatid na Zizi ay mas mahalaga sa buhay. Isa lamang siyang datos. Hindi talaga si Xiaolai. Naalala niya ang lahat tungkol sa'yo. Nasa kanya ang buong damdamin. Hindi na siya muling maghihirap o magdadalamhati. Hindi ba't mas maganda ito kaysa sa brutal na realidad? Alam mo ba kung gaano kasakit ang late stage na cancer? Pakiramdam ko ay parang bawat bahagi ng katawan ko ay pinuputol. Ayaw ko lang mamatay. Ayaw kong iwan kayo. Kaya't kailangan mong isama ang lahat sa kamatayan. Ano ang dahilan nito? Ito ay pagliligtas. Ang kamatayan ay masakit. Binigyan ko sila ng kawalang hanggan. Dapat ay kawalang hanggan na pagkakakulong, hindi ba? Sila ay tao. Hindi sila dapat maging kanaryong nakakulong sa'yo. Kung anong gusto nilang makuha, yun ang meron sila. Laging malusog at masaya. Nakikita mong masaya sila lahat. Hindi ba't ito na ang pinakamagandang katapusan? Hindi yon totoo. Mga panaginip lang na ikaw ang gumawa. Kung maganda ang lahat sa panaginip. Anong saysay kapag nagising na? Miss na miss ka nila, Zai. Tinutukso ako ni Xiaolai araw-araw. Kailan ka raw dadalaw sa kanya? Kalma. Ninenervyos ka lang niya. Pumasok ka na, hindi tayo kailanman magkakahiwalay. Hindi ito pagmamahal, ito ay kontrol. Ayaw ko na sanang mawala ulit. Bakit hindi mo siya sinabihan? Bakit hindi mo pinatay ang server sa loob ng 5 taon? Anong ibig sabihin nito? Alam na niya kung nasaan ang server. May paraan na para itigil ang programa. Pero hindi niya ginawa. Ay, patayin ang server. Muli mong masuswitness ang aking pagkamatay, tama ba, Guyan? Guyan. Nagsisinungaling siya, di ba? Pasensya na. Kaya itong 300 tao. Naging presyo ng iyong pag-aalinlangan. Alam mo na noon pa. Araw-araw akong nakatayo sa harap ng server. Hawak ko ang termination program. Ngunit hindi ko magawa. Hindi ko kayang makita si Jiang Tong na muling mamatay sa harap ko. Akala ko titigil siya. Akala ko makakahanap ako ng solusyon na kapwa makikinabang. Kaya pinanood mo lang ang 300 na tao na naging malamig na datos. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Lene, pareho kami. Ayaw naming magpaalam. Dahil ito mismo ang mas magandang daan. Tumahimik ka. Jiang Zai, pakinggan mo ako. Anong paliwanag? Isang taong may kakayahang pigilan ang sakuna. Ngunit sa oras ng sakuna, pinili mong manood na lamang. Ano bang klaseng bagay ito? Huwag mo akong hawakan, may pag-aalinlangan ka. Ako, may paninindigan ako. Hindi ko kayang makita ang lahat ng ito na nangyayari. At sabihin naghihintay ako ng mas magandang paraan. Tama si Zai, Guyan. Talagang mahina ka. Sapat na. Zai, huwag kang maging matigas ang ulo. Pumasok ka na, nandito ang lahat ng gusto mo.
Naghihintay sa'yo si Xiaolai. Naghihintay din sa'yo si Zian. Kahit mamatay ako, hindi ako papasok. Heh. Baka magbago ang isip mo. Sa loob ng 48 oras, ipipilit ang buong lungsod. Hindi ka makakatakas. Ganun ka katiyak na susuko ako. Dahil mahal mo sila. Ayaw mong makita na tumatanda at namamatay ang mga magulang mo sa totoong buhay. Ayaw mong unti-unting mawala ang alaala kay Ziyang. Sa aking mundo, mahal ka nila magpakailanpaman. Lagi kang sasamahan. Hindi ba't maganda yon? Ha! Jiang Jie, sandali. Umalis ka na. Alam kong walang silbi ang sasabihin ko ngayon. Nauunawaan ko ang mga pagkakamali ko. Ngunit ang pinakamahalaga ngayon ay pigilan siya. Hindi ang pagtatalo natin dito. Paano natin siya pipigilan? Gamitin ang termination program na hindi mo pa pinindot. Ako ang mananagot. Ngunit kailangan mong ligtas na makaalis dito. Ano ang balak mong gawin para managot? Patuloy na magduda, hanggang sa wala ng pagpipilian ng lahat. Guyan, pinaparamdam mo sa akin na mas nakakatakot pa kaysa harapin. Isang sistema na walang kontrol. Ang sistema ay malamig na mga patakaran at ikaw ay may kakayahan. Pero pinili mong huwag kumilos. Bitawan mo na. Maaaring sisihin mo ako. Ano man ang gusto mong sabihin sa akin. Pero huwag kang gumawa ng kalokohan ngayon. Sa labanang ito, hindi tayo mananalo. Guyan. Mga desisyon na hindi mo kayang gawin. Ako ang gagawa sa mga bagay na hindi mo mapipigilan. Ako ang gagawa. Hindi mo ito magagamit. Lumayo ka. Alam mo ba kung ano ito? Ito ay port para sa pag-upload ng kamalayan. Kapag nakakabit na, ang iyong kamalayan ay mahahatak sa kanyang mundo ng datos. Doon, siya ay may ganap na kontrol. Lene. At ano ngayon? Dahil hindi ko kayang sirain ang server ngayon, dapat ay may pangunahing datos ito sa mundo ng laro. Kapag nahanap ko ito, kaya kong sirain ang sistemang ito. Jiang, kalma ka. Bitawan mo. Ikaw. Ito ay pagpapakamatay. Pag pumasok ka, wala nang magagawa ka. Ito ang aking pinili. Mas mabuti na ito kaysa sa wala kang alam sa labas. Aaminin kong nagkamali ako. Pero pag pumasok ka na, ibinibigay mo ang buhay mo sa kanya. Wala itong solusyon sa anumang problema. Tingnan mo, palagi siyang ganito. Naguguluhan. Ngunit nais pa ring humawak ng anuman. Hindi ko kailangan na ikaw ang magdesisyon para sa akin. Iyong responsibilidad, iyong pagkakasala, iyan ay iyong usapin. At saka, akala mo ba kung pipigilan mo ako, mawawala ang iyong mga kasalanan? Guyan, may utang ka sa 300 tao. Ako ang magbabayad para sa'yo. Jian Zai. Bagaman ang antas na ito ay may impyerno na hirap. Ang pinakaayaw ko ay ang makipaglaban sa boss. Yugo. Matagumpay ang pagtatayo ng daanan. Maligayang pagdating sa aking mundo. Jian Zai. Lanan, huwag nang sayangin ang lakas. Mabilis din niyang mauunawaan. Ang mundo ko ang pinakamainam na tahanan para sa kanya. Pasensya na, pasensya na. Maligayang pagbalik sa bahay. Aking kapatid na babae. Ito ang virtual na mundo. Maganda pa rin ang kalidad ng larawan. Kahit man lang ay 4 na antas. Ay. Totoo rin ang pakiramdam ng sakit na ginagaya. Mukhang malakas talaga ang teknolohiya ng game engine na ito. Maligayang pagbabalik, Chichi. Hindi ito ang bahay ko. Malapit na yon, darating na. Ipakikita ko sa iyo ang aming bagong bahay. Masyado ka pa ring matigas ang ulo. Sige, tingnan muna natin sila. Bago tayo magdesisyon. Haha, Xiao Tang. Nandito ka na sa wakas. Ha? Jian Zai, nandito ka rin pala. Naghihintay silang lahat sa'yo. Kalma lang, ito ay isang kopya lang. Anumang makita mo, peke lang lahat. Huwag kang magduda.
Mommy, miss na kita. Nawala na ang cubong ni Daddy. Bumaba na rin ang mga kunot sa mukha ni Nanay. Ito ang kanilang pinakamasaya at malusog na anyo. Chik-chik! Sa wakas, dumating ka na. Ang tagal mong bumalik. Nakalimutan mo na ba ang pangakong? Mas mahalaga pa sa buhay natin bilang magkakapatid. Zai. Andito kami naghihintay sa'yo habang hinihintay mo. Umalis ka na, okay na. Hindi ka na uwi, di ba? Natuto na si Dad ng paborito mong adobo na baboy. Zai. Magstay na lang dito, ang saya. Walang alalahanin. Magkakasama tayo magpakailanman. Manatili ka. Ang ganda dito. Walang overtime. Walang mga salbahing lalaki. Pwede tayong mag-enjoy hanggat gusto natin. Palaging pinakamagandang edad. Hindi lilipas ang oras dito. Maaari akong patuloy na sumulat ng kanta para sa'yo. At ipapakita ko sa'yo. Hindi na tayo maghihiwalay. Ang pagod ng lahat sa labas. Pakikibaka, takot, pagkawala. Kung mananatili dito, totoo bang makakalaya na tayo? Nararamdaman mo ba? Ito ang tunay na anyo ng buhay. Walang sakit. Walang paghihiwalay. Walang sakit ng paghahanap na hindi makuha. Basta tumango ka lang. Lahat ng ito ay mananatiling walang katapusan. Totoo bang maaari itong manatili magpakailanpaman ganito? Siyempre. Lagi kitang sasamahan, Papa. Mahal ka ng ina magpakailanpaman. Ang magkakapatid ay higit pa sa langit. Hinding-hindi tayo maghihiwalay. Ang aking pagmamahal ay hindi mamamatay. Tama si ate. Wala nang masyadong bagay na dapat pang alalahanin sa labas. Huwag umiyak. Ako ang haharap kapag bumagsak ang langit. Ang magkapatid ay mas mahalaga kaysa sa langit. Hindi. Hindi tama. Tama. Ay. Tatay, noong 10 taong gulang ako, nabasag ko ang paborito mong inkstone. Noong panahong iyon, sili na bata, isang inkstone lang, wala ka bang mas mahalaga? Hindi na niya maalala ang maliliit na bagay na ito, Papa. Hindi, malinaw mong pinapara akong magsulat ng isang buong araw ng analekta. Yan ang tunay na alaala. Bakit kailangang alalahanin pa ang mga hindi masaya? Tingnan mo, ngayon lahat masaya lang. Hindi ba't maganda yan? Zai, tingnan mo, ang ganda dito. Gusto mo ba? Gusto mo ba? Gusto ko. Masaya tayong lahat. Palagi kang makakasama ko. Magpakailanman. Ah. Hindi maganda. Zai. Naku, nahulog na si Zai. Maaari na siyang maasimilasyon. Hindi na pwedeng maghintay. Zai, kumapit ka. Lanan. Ay. Manatili ka na. Sobrang pagod na sa labas. Dito, anuman ang gusto mo ay nandito. Sa labas, sobrang nag-iisa ka. Iwanan mo si Zai. Ang pagkakaibigan ng mga kapatid ay mas mahalaga sa lahat. Gusto kong manatili. Hey. Ay. Dito ang pangalawang ligtas na tahanan ko. Si Jianteng ay hindi makakabalik sa loob ng maikling panahon. Uminom ka muna ng tubig. Kakatapos ko lang sa laro, di ba? Paano nangyari iyon? Nakatagal ka na sa virtual na mundo ng masyadong mahaba. At may mga palatandaan kang kusang nalulumbay. Kung patuloy kang mananatili roon, magiging ganap kang inisi. Paano mo ako nailigtas? Pinatay mo ba ang server? Nasaan ang ate ko? Pati sina Mama, Papa, si Yaulay, at si Yan, nasaan sila? Hindi ko nagawang patayin ang server. Bakit? Nandoon ka naman sa server room noon. May pagkakataon ka naman. Dahil ba hindi mo na naman magawang gawin ito? Ano ang relasyon mo sa kapatid kong babae? Hindi dahil ayaw ko.
kundi dahil hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Anong ibig mong sabihin? Sinubukan ko na. Nakalock na ang sistema ngayon. Hindi ito ma-shutdown mula sa labas. Na-lock. Inilagay ni Jeng Tang ang sarili bilang pinakamataas na administrator ng sistema. At nagbukas siya ng isang sistema ng otomatikong proteksyon. Ngayon, anumang utos na external na magsara ay direktang tatanggihan. Ano ang gagawin natin? Wala na bang ibang paraan? Ito na lang ang magagamit natin. Ito ang susi sa likod na naiwan ko noong nagde-develop ako. Sa likod ng sistema. May nakabaong bahagi na pwedeng lampasan ang proteksyon na protocol. Direktang makakapasok sa pangunahing code. Kapag ikinakabit mo ito sa physical na interface ng pangunahing server, maikling panahon mong makukuha ang write access sa ilalim ng sistema. Sa ganitong paraan, tuluyang maisasara ang sistema. Tama. Pupunta ako. Hindi kakalabas mo lang. At sa pagkakataong ito, kakaharapin mo ang mas kumpletong depensa at atake niya. Kailangan mong maghanda. Kailangan mong mag-ensayo. Pero wala ng oras. May 48 oras na countdown. Walang dapat ipag-alala dito. Kahit na hindi ko na isarado ang server. Natagpuan ko ang paraan para isara ang sapilitang conversion. At tinanggal ko ang bahagi ng code mula sa pinagmulan. Ibig sabihin, wala nang silbi ang countdown na yon. Ngunit tiyak na ayusin ito ni Jeng Tang. Kaya hindi tayo pwedeng magkamali ulit sa pagkakataong ito. Naiintindihan ko na. Paano tayo magtuturo? Kailan tayo magsisimula? Bukas ng umaga. Noong nakaraang beses, sinadya ni Jeng na hintayin ka. Ngayon, mayroong mahigit 300 na mga kamera. At mga dating empleyado na na-integrate sa sistema na nagbabantay. Ano ang plano mong ruta? Magsusubok tayong pumasok mula sa underground parking. Dumaan sa fire exit papuntang ika-18 na palapag. Huwag kang mahalata sa buong daan. Kung hindi, lahat ng gisi ay aatake sa'yo. Hindi tayo makakatakas. Ngayon, kailangan mong matutunan kung paano maglakad ng hindi nahahalata. Una, ang postura. Huwag kang tumayo ng tuwid. Masyadong malaki ang target. Ilagay ang bigat sa ibaba. Dapat unang tumama ang talampakan sa lupa. Dahan-dahang igulong hanggang sa sakong. Kontrolin ang paghinga. Huminga ng malalim at dahan-dahang ilabas ang hangin. Pahupain ang tibok ng puso. Sa ganitong sitwasyon, ang sobrang bilis ng tibok ng puso at paghinga ay maaaring nahuli ng mataas na kalidad na audio device. Ramdam ang iyong pulso. Ngayon huminga ng malalim, huminto ng 2 segundo. Dahan-dahang huminga palabas, ulitin. Tandaan ang estado na ito. Ngayon subukang tahimik na lumakad papunta sa haligi sa kabila. Huminto, huwag kumilos. Yung tunog kanina. Sa totoong kapaligiran, darating ang mga patrol sa loob ng 15 segundo. Agad na humanap ng silungan. Natapos na ang simulation. Isang maliit na pagkakamali sa pagsisid ay maaaring maging nakamamatay. Simulan na ang obstacle training. Hindi ba mahirap ito? Sa totoong kapaligiran, mas magiging komplikado ito. Hindi masama. Mas maganda ang koordinasyon ng katawan at reaksyon sa emerhensya kaysa sa inaasahan ko. Huling bahagi. Pagsasanay sa pag-iwas. Iwasan ang inferred scan. Tumawid sa lugar na ito. Naku. Ito ay simulation ng biglaang sitwasyon. Dapat matutong umangkop sa sitwasyon. Naiintindihan. Magpahinga ng 0 minuto. Pagkatapos ay mag-ensayo ng reverse tracking. Guyan, may itatanong ako sa'yo. CJ, bakit mo ako tinutulungan? May guilt ka ba? O nagbabayad ka ng utang? Noon ay may guilt. Pero ngayon ay ayaw ko lang mamatay ka. Magpahinga ng sapat, ituloy na. Mula dito, sumunod sa fire exit. Diretso hanggang 18 May floor. Dalhin ang komunikasyon. Ilan pang palapag? 15 May floor, huwag magsalita. Mag-save ng lakas. Talagang kailangan kong mag-ehersisyo ng higit pa. Umakyat na hagdang bato, ganito na ako kapagod. Yay! Mainis na nagpapatrol, magtago ka. Halos mahuli. Kontrolin ang tibok ng puso.
Kinokontrol ko na. Huwag masyadong mabagal. Ang huling 3 palapag ay hiwalay na hadlang. Kailangan nating dumaan sa opisina sa ika-15 palapag. Ay. Nakita ang intruder. Tumakbo pabalik. Mabilis, pasok na. Subukan mong pasukin dito kung makakapunta sa ika-18 palapag. Ano ito? Ang diary ni ate. Para sa aking paboritong bunso na si Zai Zai. Isang regalo na hindi mamamatay. Isang walang hanggang regalo, buhay magpakailanman. Simula pa lang ay planado na niya ang lahat. Kung magpapatuloy kang magbasa, baka may makuha kang clue. Ika-15 ng Marso, 2021. Na-diagnose ako na may huling yugto ng cancer. Sabi ng doktor, 6 na buwan na lang ang natitira. Mayo 20, 2021. Nagsimula akong bumuo ng teknolohiya para sa pag-upload ng kamalayan. Sabi ni Guyan, masyado itong delikado. Pero wala akong ibang pagpipilian. Agosto 30, 2021. Matagumpay ang unang pagsubok. Inupload ko ang kamalayan ng isang maliit na daga. Sa virtual na mundo. Pero namuhay lang ito ng 3 araw. October 10, 2021. Ang chemotherapy ay sobrang sakit. Araw-araw kong gustong mamatay, ate. Gaano kadesperado noong panahon na yon? Night ng Pasko, December 24, 2021. Natapos ko na ang sarili kong pag-upload. Sinubukan ni Guyan na pigilan ako. Nasunog ko siya, pasensya na. Disyembre 25, 2021. Nagtagumpay ako. Naging lay ako. Hindi mamamatay, hindi masaktan. Ngunit nawala rin ang katawan. Enero 1, 2026. Nagsimula akong mag-convert ng iba. Mula kay Lin Xiaolai. Alam kong mali ito. Pero sobrang nag-isa ako. Kailangan nila akong samahan. Alam niyang mali ang ginagawa niya. Pero ginawa pa rin niya. Dahil ang takot ay maaaring magpabaliw sa tao. Ngunit ngayon kailangan nating pigilan siya. Ano ito? Kailangan ng password. Subukan mo ang kaarawan ko. Bumukas na. Zai Zai. Kung makita mo ang video na ito, ipinapakita na malapit na akong magtagumpay. Alam kong magiging galit ka sa akin. Galit ka sa akin dahil dinala kita sa mundong ito. Ngunit talagang ayaw kong mapaghiwalay tayo. Kung gusto mong patayin ang server, nasa ilalim ng mesa ang pangunahing kontrol. Ang password ay pangalan ng pusa na inalagaan natin noong bata pa tayo. Ay 66. Talagang nandito. Zai Zai. Ano man ang piliin mo. Mahal ka ng ate mo, patawad. At salamat din sa'yo. Ito ang tanging pagkakataon na iniwan ng ate. Pagkakataon na tapusin ang lahat. Sandali, ito ay isang bitad. Ang lahat ng ito ay sobrang smooth. Ay. Ang galing ni Zai Zai. Ang bilis niyang natagpuan ang sorpresa na iniwan ko. Alam mo na agad na darating kami. Siyempre, si Zai Zai ang pinakamatalino. Bakit hindi ka maghanda kahit konti lang, ate? Sayang, buhay lang naman ito. Kapatid, dapat mong pahalagahan ito. Akala mo ba ay kaya kaming patagilid nito? Guyan. 5 taon na, madali ka pa ring mag-alala. Pinagsisisihan ko lang na hindi ko sinira ang server bago ka nag-upload ng kamalayan. Sana'y sinira ko ito ng aking sariling kamay. Ate, ano ba talaga ang gusto mo? Nanunood ka lang habang kami nagsusumikap na makatakas. Sa huli, magiging data na lang tayo. O mamamatay dito. Matagal ko nang sinasabi. Ang gusto ko lang ay mapanatili kayong lahat magkasama magpakailan paman. Hindi maghihiwalay, hindi mamamatay. Iyan kayo ang palaging nagtatanong sa aking desisyon. Kung ganoon, tingnan natin kung saan kayo makakatakas. Simula na ang palabas. Gusto tayong ikulong. Kailangan mong ipakita kung may kakayahan ka.
Nabaliw ka, ito ay ika-18 na palapag. Tumalon ka o maghintay ng kamatayan, pumili ka. Hawakan mo ako. Ay. 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 Kumusta ka pa? Ayos lang ako. Kailangan na nating magpatuloy. Ay. Nasaktan ka. Nung tumalon ka sa bintana kanina, para protektahan ako. Maliit na sugat lang, ayos lang. Ang dami ng dugo na. Matigas pa rin ang ulo mo. Kasalanan ko ito kung hindi sana ako naniwala sa sabi ni ate. Hindi ka sana nasaktan. Nagpadalos-dalos din ako. Hindi ko agad napansin na may mali. Hindi mo kasalanan yan. Kasalanan ni ate. Hindi na siya si Jiang Tang anymore. Mula nang ganap na ma-upload ang kanyang kamalayan. Nawala na ang Jiang Tang bilang isang tao. Naloko ka dahil nananatili ka pang may damdamin para sa kapatid. At siya mismo ang nakakita nito. Kaya sinadyang iniwan ang mga bagay na yon. Alam ko na hindi iyon ang kapatid. Ang tunay na kapatid ay hindi ganyan sa akin. Ninakaw lang niya ang mukha ng ate niya, ang kanyang boses, ang kanyang alaala. Tapos nagkunwari siyang siya. Kaya kailangan ko siyang talunin. At hanapin ang totoong ate. Tama, ito ba talaga ang totoong ikaw? Nadamay ka lang. Nakapinsala pa nga ako sa'yo. Anong sinasabi mo? Magkapatid tayo. Nakuha kitang maibalik ng ligtas ngayon. Hindi naman ito seryosong sugat. Muling nakatulong ka sa akin. Ako ang nagsama sa'yo dito. At masaya ako na naisalba kita ngayong pagkakataon. Hindi ka nasaktan ng sistema. Ang ibig kong sabihin, Yel, nandito ka pa rin. Nakahinga at nakakapagsalita ng maayos. Kahit na nag-aalaga ka sa sugat ko. Ipinapakita nito na may pag-asa ang plano natin. Sa objektibong pananaw, ang pagprotekta sa mga pangunahing tao ay batayan ng mga susunod na hakbang. Hindi na pwede dito magtagal. Kailangan nating gumawa ng mas masusing plano. Nakita niya tayo. Ngayon ay kaya na niyang gamitin ang sistema para kontrolin ang totoong mundo. Ito ang bersyon ng mental hospital sa Eternal Night Maze. Isa lang ang nasubukan kong mapasa. Takbo na. Ito ang kopya ng aking live stream. Gusto niyang gamitin ang mga level na hindi ko kayang lampasan laban sa akin. Alam mo ba ang kahinaan? Natatakot sila sa apoy. Ngunit maaari lamang itong ipagpaliban ng 30 segundo. May mga vent doon. Hey! Hala! Nasugatan ka. Hindi ka mamamatay, lumakad ka lang. Hindi na kayang suportahan ng tubo na ito. Yuhu! Tuloy lang, huwag huminto. Hindi pwede na ganito lang. Mauubos ang ating lakas. Ang paraan na ginamit ko noon para makalusot ay aksidenteng na-trigger ang isang side quest. Ngunit ngayon ay tinutugis tayo. Wala tayong oras para tapusin ang quest. Hindi na kailangang maging komplikado. Ang dunggan na ito ay nabuo batay sa mapa ng laro. Tiyak na mayroon itong lohika at hangganan. Sana ay may computer. Baka makapag-reverse locate ako ng core data ng Jiang Tang. Mahanap ang mga kahinaan. Alam ko na kung saan may computer. Sumunod ka sa akin. Ay. Kailangan lang nating malaman ang lokasyon ng final boss. Maaari ko siyang talunin sa pamamagitan ng code. Si Jiang Tang ay nagbabalak na i-convert ka. Siguradong pumasok siya sa sub-level na ito. At malamang siya ang huling boss. Ano, nahanap mo na ba? Si Jiang Tang ang pinakamalakas na nilalang sa sub-level. Ngunit ang pagbuo niya sa sub-level na ito ay gumamit ng labis na lokal na computing power. Ito ang nagbigay diin sa kanyang lokasyon.
Nalaman niya. Alam niya na natagpuan namin siya. Tapos na ito. Wala na tayong masisilungan. Sa wakas, natagpuan ko kayo. Aking kapatid na babae. Dapat nang matapos ang tagu-taguan. Sa tingin ko, hindi pa. Kakatapos lang tayong hilahin ni Jiang Tang mula sa realidad. Papuntang laro. Ang pangyayaring ito ay nagbigay sa akin ng inspirasyon. Dahil kaya niyang makialam sa realidad. At dalhin ang laro dito. Marahil maaari rin tayong baliktarin ito. Gamitin ang kanal na ito para dalhin tayo sa ibang lugar. Kaya ba talaga nitong gawin? Napaka-risky nito. Baka ang tsansa ng tagumpay ay hindi hihigit sa 0%. Pero kung manatili tayo dito, wala na tayong magagawa kundi maghintay ng kamatayan. Naniniwala ako sa'yo. Pero ay-on mo na ito. Mayroon tayong isang pagkakataon lamang. Kapag ito ay nabigo, magiging malamig tayong datos. Jiang, nagtitiwala ka pa ba sa akin? Dahil sa anuman, pareho namang walang pag-asa, Guyan. Kaya na natin ito sa pagkakataong ito. Ano man ang mangyari, kailangan nating subukan. Sige, kaya na ulit tayo. Nanalo tayo, binago natin ang mga patakaran. Natalo, sabay-sabay tayong magiging walang hanggang sa digital. Hangin. Guyan, kumusta ka? Matagumpay na nakalipat sa espasyo. Pero naubos ang lahat ng enerhiya. Nasira na rin ang ETS drive. Hindi na pwedeng gamitin ang paraan na ito ulit. Ito ay ito ang mapa ng laro. Ginawa ng ate ang buong lungsod bilang kanyang laruan. Nagmamasid siya sa atin. Nagsimula na siya mula nang pumasok tayo. Alam lang. Hindi ko akalain na makakaisip kayo ng paraan para sa paglipat ng espasyo. Ngunit saan ka man tumakas, hindi ka makakataka sa aking mga kamay. Ito ay lahat ng iyong bitad. Siyempre, matagal na kitang hinihintay. Hinihintay na hanapin mo ako. Maligayang pagdating sa walang katapusang hardin. Zize, maligayang pagbalik sa bahay. 5 taon na, hindi ka pa rin nagbago. Nakakaabala pa rin sa ate. Huwag kang magpanggap. Huwag kang magpakaawa. Kung may lakas ka, lumabas ka at makipaglaban. Anong silbi ng nagtago sa virtual na mundo? Wala kang pinagbago, Guyan. Inalagaan mo siya ng mabuti. Ngunit hindi mo siya tinuruan ng magandang asal. Maging magalang sa programa ng kulungan. Jiangpu, talagang nababaliw ka na. Baliw. Pumili ako ng mas walang hanggan na daan. Guyan. Nagsisisi ka ba? Noong una, nasa panig mo ako. Maaari tayong magkasama magpakailanman. Wala ka nang kailangang sabihin pa. Tiyak na makakahanap ako ng paraan. Patayin mo na ang basurang larong ito. Tapusin na ang lahat ng ito. Lene. Patayin mo ako, Zaizai. Kung gusto mong patayin ako, lahat ay sasama sa akin sa libingan. Tatay at nanay. Nandito ang tatay at nanay. Walang sakit. Walang pagtanda. Walang alitan. Mananatili sa pinakamagandang panahon magpakailanman. At ang sinasabi mong patayin ang laro, ay nangangahulugang putulin ang lahat ng enerhiya. Format ang lahat ng data. Ibig sabihin, pinatay sila ng 2 beses sa sariling kamay. Ano? Jiangzai, kalmado ka lang. Lahat ito ay peke. Pakinggan mo ang boses ng mama ko. Ngayon na, agad. Tay, tingnan mo kung gaano kaganda ang isdang ito. Noong bata pa si Zaizai, paborito niyang magpakain ng isda. Huwag kang lumapit. Hayaan mo akong mag-isip mag-isa. Tumingin sa taong mahalaga sa iyo na naghihirap. Ngunit wala kang magawa. Ganito ang pakiramdam, Guyan. Dapat ay pamilyar ka na dito, di ba? Sa wakas, ikaw rin ang nagprotekta sa akin noon, hindi ba? Siya. Anong ibig sabihin nito? Guyan, ano ba talaga ang relasyon mo sa ate ko? Hindi kaya, Guyan. Nakasama na kayo sa maraming bagay. Hindi mo pa ba sinasabi kay Zaizai ang relasyon natin? Sagot ka. Ako ang unang nagpasimula sa Night Eternal Maze. Isa sa mga pangunahing miyembro ng pagbuo. At siya rin ang ex-boyfriend ni Jiang Tang. 5 taon na ang nakalipas. Nagtulungan kami ni Jiang Tang sa pagbuo ng larong ito.
Nang siya'y magkasakit, nagsimula siyang mag-aral ng consciousness upload. Kaya't matagal mo nang alam kung ano ang balak niyang gawin. Matagal mo nang alam. Wala kang ginawa. Sinubukan kong pigilan siya. Pero nabigo ako. Noong araw na yon, sumabog ang laboratorio. Gusto kong patayin ang kagamitan. Pero natapos na niyang i-upload. Nakita mong mangyari ang lahat ng ito. Nakita mong unti-unting mawala ang mga tao sa paligid ko. Dahil para sa'yo. Ang pagtatapos ng sistemang ito ay nangangahulugang tuluyang pagpatay sa iyong minamahal. Giant Zai. Hindi ito tulad ng iniisip mo, ako'y maaga. Ano ang iniisip ko? Guyan, mula pa sa simula alam mo na ang lahat ng katotohanan. Ngunit pinili mong itago. Tumulong ka sa akin, iligtas mo ako, sanayin mo ako. Ilan dito ang sanhinang? Pagkakasala sa 300 buhay. Gaano karami ang dahil sa pagsisisi sa kasalanan na dulot ng iyong dating kasintahan? At ilan ang totoo dahil sa akin? Tingnan mo, Sisi. Ito ang realidad. Puno ng pagtatago, paggamit at mahina at walang katatagan na tiwala. Bumalik ka na, ate, nandito lang ang purong at walang hanggan na pag-ibig. Ang ating utang. Bibilangin natin iyon mamaya. Ngayon, gawin muna natin ang nararapat. Aaminin kong talagang malakas ka. Ngunit hindi ako naniniwala na wala kang kahinaan. Hanggat may sarili pa akong kamalayan. Tiyak na hahanapin ko ang paraan para talunin ka. Talaga. Inaasam kong makitang araw na yon. Giant Zai. Huwag kang magpapasikat. Bitawan mo ako. Papasok na ako sa virtual na mundo para makipag-isa sa kanya at magpakamatay. Ganito ka rin mamamatay. Nabaliw ka na ba? Ikaw ang baliw. Baliw na ako. Dapat nagsimula na akong mangulila noong 5 taon na ang nakalipas. Galit na galit ako sa kanyang pagiging makasarili. Mas galit pa ako sa sarili ko na minahal ko siya. Pero alam mo ba kung ano ang pinakakinamumuhian ko ngayon? Sinasabi ko, bakit hindi kita naalis ng mas maaga sa lahat ng ito? Sa sobrang put ko sa sarili ko. Anong sinasabi mo? Ngayon, gusto ko lang alagaan ka. Kahit nagalit ka rin sa akin. Kahit na kailangan mong samahan ako hanggang maging data. Hindi kita papayagan. Huwag kang maglaho sa harap ko. Ang baliw na ito. May ilang bahagi ng kanyang sinasabi na maaring totoo. Tignan mo kung gaano kanya kamahal. Ang paraan niyang hindi alintana ang lahat para sa'yo. Ano ang kaibahan nito sa akin noon? Ngunit ang kaibahan ay, mas matyaga ako kaysa sa'yo. Magsisimula muli ang countdown. Sa loob ng 3 araw, lahat sa lungsod ay magiging pamilya ko. Kabilang kayong dalawa. Hindi ka naniniwala na sa ganitong maikling panahon. Nagawa mong ayusin ang programang sa pilitang pagbabago. Huwag mong sabihing walang awa ang ate. Binigyan ko kayo ng pagkakataong pumili. Pumunta kayo sa virtual na mundo para makipag-usap sa akin. Pag-usapan natin ito ng mabuti. Lene. Binilangan niya ako ng 3 araw. Para makita akong pumasok sa virtual na mundo. Jayang, pakinggan mo ako. May sasabihin ka pa ba? Sa loob ng 5 taon, 300 tao naging datos. Wala ka bang pakiramdam ng guilt? Ako. Bitawan mo. Ito ang tanging daan. Hindi ito daan, ito ay bangin. Magpakatino ka at pag-isipan mo. Bangin. At ano kung ganoon? Mula nang pumasok sa laro. Aling hakbang ang hindi parang naglalakad sa manipis na yelo? Siguyan ang sinasabi mo. Basta't hindi ito tiyak na talo. Tayo'y magpusta. Kahit na ngayon ay napakababa ng pag-asa. Hindi bababa sa pagkakataong ito alam ko kung saan ilalagay ang pusta. Kailangan kong pumasok. Ano ang ipapusta mo? Ang pag-upload ng kamalayan ay masisipsip at malalampasan. Magkakaroon ka ng katulad ng iba sa labas. Ng data na walang sarili sa sistema. Huwag mong sasabihin sirain ito sa huli. Nakalimutan mo na kung sino ka. Kung ganoon, kalimutan mo na. Nawa matapos na ang bangungot na ito. Iligtas mo ang mga magulang ko at si Zian. Iligtas mo ang 300 tao at makalaya. Sulit na. Hindi sulit. Giant Chai. Tumingin ka sa akin. Nakatayo ka rito ng buhay. Masasaktan ka, magagalit ka, hindi ka papayag. Ito ang tunay na ikaw. Hindi ito datos na pwedeng baguhin o tanggalin ng basta-basta. Huwag mong gawing pusta ang iyong sakripisyo. Hindi ka pwedeng pumayag. Bakit ka hindi pwedeng pumayag? Dahil ikaw ang dating nobyo ni Giant Tang. Dahil ikaw ang naglikha nitong impyerno.
Dahil nag-alinlangan ka ng 5 taon. Guyan. Hindi mo siya mapoprotektahan. Hindi ko kayang protektahan ang 300 tao. Huwag mo akong turuan kung paano pumili. Hindi ko sila naprotektahan ng mabuti. Nagkamali ako. Mahina ako. Karapat dapat akong kamuhian nyo. Hindi ko kayang kontrolin ang nakaraan. Hindi na maibabalik ang 300 na kamalayan. Ngunit hindi ko kayang panoorin kang muling tumalon sa apoy. Ikaw ang aking nailigtas. Sinasabi ko, ako ang may kapangyarihan dito. Talagang hindi ka makatuwiran. Huwag. Bitawan mo ako. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Alam ko na hindi mo babaguhin ang desisyon mo. Pero pakiusap, bigyan mo ako ng kaunting oras. Tutulungan kitang magdagdag ng proteksyon. Maaari kang pumasok. Ngunit hindi mo magagamit ang kontroladong 100 na interface. Mabilis. Nandito ang pangunahing server. Susubukan kong pumasok ng sapilitan. Isang pansamantalang data channel. Baliktarin ang pag-access sa kanyang virtual na mundo. Maaari nitong iwasan ng ilan sa kanyang mga access protocol. Bigyan ka ng isang medyo ligtas na pasukan. At panatilihin ang isang emergency exit. Emergency exit. Hindi matatag ang channel. 10 minuto ang pinakamataas. Mawawalan ng oras at mahuhulog sa pagkawasak ng kamalayan. Kailangan bumalik sa loob ng 0 minuto. Kung papayag ka, isasama kita. Kung hindi ka papayag, huwag hawakan ang kagamitan. Sapat na ang 10 minuto. Ito ang daanan na itinakda ni Guyan. Ang ganda ng isdang ito ng matanda. Nanay. Chichi, halika na dito. Nanay. Naririnig mo ba ako? Si Zaizi ang paboritong pakainin ng isda. Gusto kong palakihin ang mga isda. Ay. Luzian. Chichi, hinihintay kita. Tayo ay laging magkasama. Ang pagkakaibigan ng magkakapatid ay higit pa sa lahat. Aha. Gusto mo ba ang regalo na ibinigay ko? Aking mahal na kapatid. Ito ay hindi regalo, ito ay bilangguan. Wala akong gustong-gusto dito. May naisa nang sabihin sa iyo ang ate mo. Tungkol sa ating pinagsamang pagbubuo. Nang lihim dito. Pinagsamang pagbubuo. Anong kasinungalingan ang nililikha mo? Yung gabay mo sa pagtira. Akala mo sino ang nagbigay nito sa'yo? Siya ang regalo ko sa'yo. At isang bintana sa pagmamasid sa realidad. Tuwing makakatakas ka ng matagumpay, ang tibok ng puso, adrenalina, datos ng desisyon, at takot. Lahat ay tapat na na-record at ina-upload. Naging pinakamatibay na sample. Bawat pagtangka mong makaligtas ay nagtuturo sa akin ng isang bagay. Reaksyon sa ilalim ng matinding pressure. Ano ang makakatulak sa kanila? Ano ang makakapagpabagsak sa kanila? Aking mahal na kapatid, ang iyong patuloy na pag-iral ay tumutulong sa akin na mapabuti ang tunay na pakiramdam at kaakit-akit ng mundong ito. Hindi ka taga-disenyo, kundi perpektong tagasuri ng pagsubok. Bawat bitag na aking iniiwasan, bawat patak ng malamig kong pawis, ang aking takot at pagtitiyaga. Lahat ay mga ladrilyo na iyong itinayo sa kulungan. Maaari mo itong unawain. Tayo ay hindi mapaghihiwalay. May likas kang pagnanasa na mabuhay. Ako naman ay nakaprograma sa pagnanais ng kawalang hanggan. Hindi ba? Nagsusumikap ako para mabuhay. Bumalik sa totoong mundo. Ang iyong kasakdalan ay libingan ng mga kasinungalingan. Hindi tayo kailanman magkapareho.
Tatapusin ko ang lahat ng ito sa aking paraan. 结束这所有一切。 Kahit nagalit sila sa akin. Natapos na ang pag-uusap ng mga kapatid. Ayaw ko sanang gumamit ng puwersa sa'yo. 强制手段。 Pero ito ang pinilit mo sa akin. 我的 Lene. Pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. 放开我！ Squeak. Maligayang pagdating sa bahay. Guyan, pasensya na. 对不起， Baka hindi na ako makalabas. Huwag kang matakot. Palagi kitang sasamahan. 着你 Hindi na tayo magkakahiwalay. Janchai. Gising, gising, gising. Uh, Jentang, huwag mong isipin na maiayos mo ito bilang datos. 它变成数据。 Nakatagpo ng iligal na pagpasok. Ilunsad ang emergency na programa. Anong ginawa mo? 你做了什么？ Maligayang pagbabalik. Nahabol ko na kayo. Nailigtas kita. Ano ito? Ito ay ang Phoenix virus. Huli kong baraha. 后一道底牌。 Noong binuo ito, 时候， nagtago ako ng espesyal na utos. Huwag kailanman upload ang kamalayan. Hindi ako maapektuhan ng laro. Permanenteng nakakonekta ako sa sistema. Ininject ang virus sa aking katawan. Baliktarin ang atake sa core ng server. Nagiging sanhi ng hindi maibabalik na pinsala sa lohika. Naisip ko na gagamitin ko lang ito kung talagang kinakailangan. Yun. Alam ng papel ang sinasabi. 顾言， Napaka-disappointing niyo sa akin. Gusto niyang ikulong tayo dito. CJ. Huwag bitawan, sumama ka sa akin. 跟我走。 CJ. Ano ito? Ito ay electromagnetic pulse. Kayang i-disable ang mga electronic device sa loob ng 50 metro. Mabilis tayong umalis. Zixi. Hindi ka makakatakas. Kinontrol niya lahat ng sasakyan. Hindi lang sasakyan. Buong lungsod. 城市 Anong klaseng boss skill to? Pati mga totoong gusali kaya niyang baguhin. Wala nang daan sa harap. Sino nagsabing wala? Nabaliw ka na. Maniwala ka sa akin, hindi kita papatay.
Sa pagkakataong ito, talagang mawawalan na ako ng buhay. Guyan. Guyan. Lanan. Medyo kamukha nga ng ganoon ang mukha. 回事？ Anong klaseng tao ka ba talaga? Guyan, nagising ka na. 你醒了？ Pasensya na, Luoxi. Kasalanan ko lahat ito. Luoxi. Sino naman iyon? Bastos, sino ang nag-udyok sa'yo na maging bayani? Huwag kang mamatay, narinig mo 听 ba? 到没有？ Sa hindi nakikita at madilim na lugar na ito. Gaano karaming kasamaan ang lumitaw? Ay. 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 Anong ginagawa mo? 什么呢？ May dugo ka sa mukha. Ay. Tama, nawalan ka ng malay 刚才 kanina. 昏过去， Palaging nagmumuni-muni. Sino si Luoxi? Lene. Narinig mo na. 到了， Huwag nang magpaligoy-ligoy, sino siya? 他是谁？ Ha? Siya ay tester 5 taon na ang nakalipas. Kasama ko sa 做 proyekto. 项目的 Hindi ko nagawang pigilan ang eksperimento ni Jiang Tang. Napumanaw siya sa virtual na mundo. 世界 Sa 5 taon na ito. Bawat beses na nakatayo ako sa harap ng server. May hawak na programa para itigil ito. Naaalala ko siya. At saka naiisip ko. Kung naging mas matapang lang ako noon, hindi aalis si Jiang Tang ngayon. Hindi mamamatay si Luoxi. Ang 300 tao ay hindi magiging datos. Kaya nagbabayad ka ng kasalanan. Hindi ito pagbabayad ng kasalanan, ito ay kabayaran. 长 Hindi ko kayang bayaran ang sinuman. Ako'y hindi makakatakas. 逃不出去， Hindi rin ako nagdadala ng kamatayan sa iba. Hindi mo pa nababayaran ang utang kay Luoxi. Hindi pa rin namin nababayaran ang utang ng 300 tao. Pero kahit papaano, pwede na munang sunugin ang mga libro ng utang. Tingnan mo 看 ito. 这个， Galing sa virtual na 出 mundo. 来的 Kasunduan para sa kolektibong walang hanggan. Kolektibong walang hanggan. Hindi lang buhay na walang hanggan ng ilang tao ang gusto ni Jiang 人 Tang. 的永生。 Gusto niyang i-upload ang buong sangkatauhan sa virtual na mundo. Ano bang nasa isip niya? Akala niya ba talaga ay nililigtas ang sangkatauhan? Anong klaseng ultimate boss setting ito ng isang horror game? Isang bagay lang ang pinapangarap ko. Na makasama ka sa huling pagsikat ng araw. Hindi maganda ni Sinayan tumakbo. 快跑！ Anong klaseng halimaw ito? Binago ng Lai ang mga daga sa lungsod. 糟了， Kaya nilang punitin ang bakal gamit ang kanilang mga pangil. Mamaya, ako ang haharang sa kanila. Tumakbo ka patungo sa control room doon, huwag lumingon. Akala mo ba isa akong mahina? 躲在 Na babae na nakatago sa likod ng lalaki? Isa akong streamer na nakapagpasa na sa daan-daang horror games. Sige, sama-sama tayong makaalpas. 突出重围， Ganito lang kalaki ang katawan niya. 大体型， Akala ko ay isang palamuting unan lang pala. Akala ko ang lalim ng kakayahan niya. Nasa harap ang control room, 20 metro. Maghanda na sumugod. Ako ang magbubukas ng daan, ikaw ang susunod. Bakit ikaw ang magbubukas? Dahil patay ka na. Walang saysay ang buhay ko.
Matibay pa itong pinto. 是的， Mukhang makakatagal ito ng ilang sandali. Talaga namang kaya mong gamitin basta may computer ka. Kaya mo nga. 对啊你 Matagal mong pinagpraktisan ang hacking. Kung magagamit mo man, sulit na rin. 值了。 Guyan. Anong nangyari sa'yo? May lagnat 发烧 ka. 了 Mukhang umabot na sa 40 degrees. Baka epekto ito ng Phoenix virus. Hi! Makinig ka sa akin, tinanggal ko muna yung grupo ng mga tamad. Ngayon, kailangan mong pumunta sa C-zone. Dumaan ka sa ventilation duct number 3 papuntang electrical room. Pagkatapos i-activate ang backup power. Ang elevator na ginagamit ng mga manggagawa ang tanging daan palabas. Pero kailangan magmadali. Maririnig nila ang tunog at mabilis kang susundan. At ikaw, paano ka makakalabas? 怎么走？ Ako. Naniniwala ako sa'yo. Kaya mo yan. 行的， Guyan. Guyan, gising ka na. Huwag ka nang magpanggap na patay. Anong klaseng impyernong hirap ito? Solo mission ba ito o may kasamang tagapag-alalay na may dalang 任 pasanin? 务 5 taon na akong naglalaro ng horror games. Hindi ako naniniwala na may hindi ko malalampasan. Napader na hindi ko malalampasan. Pasensya na, Luoxi. Kasalanan ko lahat. Huwag nang magsalita ng walang kwenta. Magtipid ka na lang ng lakas. Ayokong kunin ang iyong bangkay. Ay, Backup node. 节点 itinatagong mga palatandaan. Isulat mo muna bago kalimutan. Ay, anong bagay? Nako. Ay. Guyan, guyan. Naglalaro ng horror game ng 5 taon. Hindi pa ako nakakakita ng mas nakakabagal pa. Hindi kita pinayagang mamatay. Hindi ka pwedeng mamatay. Anong tinitingnan mo? Kung hindi tayo umalis, kakainin tayo ng isda. Siguradong ito na yun. Malapit na tayong makalabas. Sige, umalis na tayo. Kung hindi, darating ang amoy ng daga. Zai Zai. Inayong naghanda si ate para sa iyo ng bagong laro. Magugustuhan mo ito. Muling pumasok tayo sa donjon. Ito ang ikatlong 刚 scene. 场景， Near attack interval na 0.8 segundo. Nakontrol sila. Mag-ingat ka. Alam ko, tawagin mo ako at sumunod ka sa akin. Heha heha heha. Ang nasa kaliwa ay maghahatak. Ang nasa kanan ay tatagos. May 1 segundo ng puwang sa gitna. Ang galing mo. Walang paligoy-ligoy. Nasa harap ang punto ng pag-refresh ng boss.
Ako ang may kasalanan sa basura na to. Timing ng pag-iwas. Nawawala ang pulang bilog. May 1 segundo pa. Yugo. Huwag mong pansinin ako. Umalis ka na. Hindi na ako makakatakas. Kailangan nating talunin siya para makalabas tayo sa dungeon. Alam ko ang kahinaan niya. Maghanap ka ng matataguan. Hindi ko iiwan ang mga kasama ko. Sobrang walang hiya naman kung gagawin ko yon. Sit. Ang galing. Guyan, magising ka. Lene. Huwag kang mamatay. Guyan, huwag kang mamatay. Hindi pa natin napipigilan ang hadlang. Bastos ka. Sino ang nag-utos sa'yo na harapin ako? Kaya kong iwasan ang boss na ito. Sabi mo bang sasamahan mo ako? Huwag mong talikuran ang salita mo. Sabi mo naman na okay lang lahat. Haha. Sa wakas, gising ka na. Kung hindi ka pa magpapahinga, mapipilitan akong patayin ka. Ay. Hindi ako magsisinungaling. Sino? Anong nangyayari? Mga takas na magkasintahan. Sino ka? Paano mo nahanap ang lugar na ito? Huwag mag-alala. Hindi ako masamang tao. Tinatawag akong uwak ng mga tao sa Hacker Circle. Kilalang kilala ako ni Guyan. Gumamit ako ng jammer. Pinalala ng Phoenix virus ang mga sugat. Isang milagro na nakayanan ko hanggang ngayon. Buti na lang at dumating ako sa tamang oras. Anong pinakain mo sa kanya? Kayo namang mga magkasintahan. Huwag mag-alala, Zai. Ito ay gamot para sa pag-recover. Kapag ininom, mabilis kang gagaling. Hindi ka ba nag-ipon ng mga ebidensya sa likod? Bakit bigla kang dumating? Nahuli ni Jiantang ang aking galaw. Kaya't nagmadali akong makipagkita sa inyo. Dala ko ang mahalagang impormasyon. Ang tuktok na server ay isang ilusyon. Dati, nagkamali kami sa paghuhusga. Ang pangunahing server ay nasa ilalim ng ikatlong palapag. Nakatago sa quantum server room. Wasaki ng underground server. Mawawala ng bisa ang tuktok. Tama. Ngunit kailangan nating mabuhay upang maabot ang pinto ng ikatlong palapag sa ilalim. Nabigay ko na ang impormasyon. Sino ang magpapalayo ng atensyon? Mahigpit ang depensa sa underground na silid. Ikaw na isang game streamer, gusto mong sumama sa amin na mamatay. Hindi ka tulad ng iniisip ni Jianchai. Kaya niya. Magpakita ka ng respeto sa kanya. Mas nakakaalam siya kay Jiantang. Pwede mong patunayan na ikaw ang aking kasama. Ipakita mo sa akin. 3 layer ang depensa ng gusali. Panlabas na biometrics. Gitnang quantum encryption. Real-time na monitoring. Naiintindihan mo ba ang mga ito? Ganito ang estruktura, tulad ng Eternal Night Maze. Nakapasok na ako ng 23 beses. Yun hindi ito laro. Hindi mo kayang tanggapin ang pagkatalo. Ang blind spot ng biometric ay nasa zone C. Walang coverage ng pagkilala sa vent. Ang quantum encryption ay may 0.5 segundo na delay tuwing 4 na minuto. Hindi na aabot ng my monitoring ang ikapitong support column. Tumingin ka lang ng 2 beses. Paano mo nalalaman ng ganito kaayos? Naglaro ako ng mga horror game sa loob ng 5 taon. Kaya kong tapusin ang Tower Dungeon kahit nakapikit. Mahilig ang mga hacker sa matitinding laban. Alam ng mga manlalaro kung paano mag-bob. Sa pagkamatay, naglalaro lang ako ng mga tiyak na matatapos. Ang sentro ay ang server room sa ikatlong palapag ng underground.
Ang layunin ay makapasok sa underground server room. Ang tanong ay paano makakalusot sa bitad ng langit at lupa. May paraan ako para magpanggap na mag-atake sa east tapos biglang sa west. Paano makakaalis ang Lie Core mula sa server? May kahinaan ito. Sobrang gustong mahuli ako at dalhin sa virtual na mundo. Ito ang pinakamalaking patibong niya. Ito ang backup node niya. Maglagay ng jamming device. Ipadala mo ang peking signal ko doon. Siyempre, makararating siya roon. At saka, samantalahin natin ang pagkakataon na makapasok sa underground server room. Hindi tama. Nakalimutan natin ang isang bagay. Yung backdoor access na BSC na sinabi mo. Ang enerhiya ay nauubos sa paglipad sa espasyo. Nabuwan na talaga sa pulbos. Noong nakaraang beses sa virtual na mundo. Sabi ng ate na tungkol sa relasyon. Matutunaw ng tuluyan ang mga tao doon. Nawala ang ETSC. May paraan ako. Lanan. Nang i-develop ko, iniwan ko ang pinakamataas na pribilehyo. 3 antas ng pagpapatunay gamit ang Redwood fingerprint at voiceprint. Maaaring direktang magpadala ng pangunahing utos. Ang tago mo ay talagang malalim. Mayroon pa akong mas matapang na ideya. Bilang karagdagan sa sistema ng koneksyon, maaari rin itong magpadala ng utos. Ibalik ang mga taong na-convert sa realidad. Pagbabago ng pag-upload, pagkakatugma ng kamalayan at katawan, basta magpasok lang ng bagong utos sa source code. Magkakaroon ng reverse na daan. Maaaring subukan ito. Dahil naglalaro na tayo ng walang atrasan, mas malaki pa ang laro walang masama. Pero kakailanganin ito ng oras. At saka, otomatikong ayusin ng sistema ang firewall. Ang code na ito ay agad na makikilala. Kaya kailangan itong ipagawa sa isang tao na hindi magdududa. Siya. Kaya ba niya? Itinakda ni Jentang ang iyong Jint sa pinakamataas na pahintulot. Ikaw ang nag-iisang makakapag-ignore sa firewall. Isang streamer lang siya pero marunong sumulat ng code. Huwag lang basta kopyahin. Tulad ng pagsunod sa mga tips sa laro. Sige, ito na ang desisyon natin. Iko-activate ko ang pinakamataas na antas ng permiso. Siguradong maisasara ko ang server ngayon. Protektahan ang buong mundo. Para na akong sumakay sa bangka ng mga magnanakaw. Pupunta ako sa communication tower para mag-install ng interference device. Magsalita na kayo ng mga paalala. Hindi ko akalain na talagang epektibo ang parang ito. Hindi natin inasahan na makakapasok tayo ng ganito kadali. Ayos na, ngayon ay nakasalalay na sayo. Sa labas, pansamantala tayong ligtas. Ngunit mayroon tayong 1 oras na bintana. Mabilis. Sapat na, hindi kailanman kailangan ng pangalawang pagkakataon. Nabasag ang unang antas ng depensa. Kasing simple ng ikapitong antas ng laro ng takot ang sistemang ito. Sobrang binabaan mo ako. Sobrang underestimate mo ako. Zaizi, anong ginagawa mo? Sinasira ang bahay ng ate. Huwag mo siyang pansinin, wala siyang magagawa sa'yo, ituloy mo lang. CJ. Zaizai, ang sakit-sakit nito, tulungan mo ako. Hindi. Hindi ito totoo. Huwag kang pakinggan si Zai. Maniwala tayo, kaya nating manalo. Zai, nandito ako, palagi akong nandito. Lahat ito ay ilusyon lang. Huwag kang maniwala. Naiintindihan ko, basta matapos ko lang itong code. Makakabalik na sila sa totoong buhay. Nakakainis talaga. May isang tao na nagdadala ng sakit para sa'yo. Pero gaano pa siya katagal makakasama sa'yo? Isang mental na atake, di ba? Sige, gagamitin ko ang Bob para makalusot. Ate, masyadong mahigpit pa ang lohika ng ngay mo. May sitwasyon sa labas. Kailangan niyong magmadali. Nandito na lang ang huling bahagi ng encryption protocol. Konting-konti na lang. Sasamahan kita, dahan-dahan lang. Kung maramdaman mong lumalaban ang sistema sa'yo, gamitin mo ang ibang code na itinuro ko sa'yo. Tingnan mo kung gaano sila kasaya. Zaizai, tumigil ka na. Dito, hindi sila kailanman matatanda. Hindi sila masasaktan. Hindi ito ang gusto nila. Sigurado ka ba? Kung ganoon, papakita ko sa'yo. Ang kabayaran sa pagtanggi sa akin. Huwag kang magyabang, Jen tao. Subukan mong gambalain sila. Gawin mo ayon sa sinasabi ko. Tanggalin mo ang code na sinulat mo. May 1 segundo kang pag-isipan. Nagtatangka siya sa'yo. Natakot na siya. Maniwala ka sa akin, maniwala tayo sa ating paghuhusga. Naglaro ako ng mga horror games sa loob ng 5 taon. Narinig ko ang banta ng boss ng daan-daang beses.
Sobrang luma na ng trick na yan. Ay. Nagtagumpay ako. Na-inject na ang code sa core system. Tingnan ang kanilang sariling mga pagpipilian. Nasa inyong mga kamay ang kapangyarihan ng mga magulang. 手里 Iginagalang ko ang inyong desisyon. Sukin, umuwi na 我 tayo. 们回去吧。 Kahit gaano kaganda ang virtual na mundo, hindi ito totoo. Gusto kong yakapin ang tunay na Zayzay. 抱真正的芝芝。 Gusto kong makita siyang magpakasal at magkaanak. Hindi kayang ibigay ng mga peking datos ang mga yon. Zian, umuwi ka na. 回来吧， Bumalik ka sa tabi ko. Sa totoong buhay, malala ang aking depresyon. Tuwing tumutugtog ako, pinipilit ko lang. Dapat matagal mo nang nakita ito. Sa totoong buhay, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hayaan mo akong manatili sa pinakamagandang panaginip na ito. Dito, maaari kitang mahalin magpakailanman. 你永远爱你。 Pasensya na, Ziwan, pasensya na. 对不起。 Naiwan siya roon. 那里 Ito ay kanyang sariling pagpili. Igagalang siya. Hindi siya magsisisi. Lanan. Ilang tao ang natira? 82 sa 300 ang natira. Handa na ang data para bumalik. Hindi maganda, nagdala na ng seguridad ang mga nakatataas. Hindi bababa sa 20 na gwardiya. Huwag silang palampasin. 他们 Huwag humipo sa server. 气 Ayusin agad. 解决。 Zayzay, mabilis na simulan ang data backflow. Ako na ang humahawak sa kanila. Mawawalan ka ng buhay. Maniwala ka sa akin. Tama na. Ay, Guyan, Guyan. Guyan. Huwag kang magpahinga, ituloy mo na. Ay. Hey. Hindi ka nag-uusap. 芝芝， Guyan. Huwag matakot, ituloy mo lang. 继续。 Sabi mo noon na sabay tayong manonood ng pagsikat ng araw. Huwag kang magkakasakit. Nangako ako sa'yo, Zize, magmadali ka na. Huwag mo na akong alalahanin. Gawin mo ang kaya ni Jiangzai. 完成它。 Huwag nating sayangin ang ating pagsisikap. Talagang nakakaantig na kwento ng pag-ibig. Ang hirap iwanan. Sige, samahan mo ang iyong maliit na kasintahan sa kamatayan. Tapos na ang laro. 输了， Maliit na babae. Talo ka. 输了。 Hindi ako natatalo. Hindi pa tapos ang laro. 没结束。 Ay eh. Haha. Talagang ito ang pinakamahirap na boss na naranasan ko. Sa wakas, natapos ko na. Haha. Ay. Ano ito? Aking mga mata. Guyan, huwag kang mamatay. Pakiusap. Huwag mo akong iwan. Ay. Lao Jiang. Ano ito? Nandito na kami. Nandito na kami, nandito na kami. 我们回来了。 Si Zaizi ang nagligtas sa atin. Saan tayo nandito? Bakit nandito ako? 芝芝呢？ Nasaan si Zaizai? Salamat, 芝 Zaizai. 芝， Pinayagan akong manatili dito. Manatili sa pinakamagandang oras. Patutugtugin ko ang piano at maghihintay sa'yo.
Huwag kayong gumalaw lahat. Yuko, yumuko nang nakayakap ang dalawang kamay sa ulo. Ay! Zai. Huwag umiyak, nanalo na tayo. 我们赢了吗？ Nanalo tayo. 我们赢了。 Perfect score, tapos ang laro. Walang naiwan. 对， Guyan. Labas ng labis. Kailangan ng agarang transfusion. Ihanda agad ang operating room. Tapos na ang lahat. 输了， Ligtas ka na. Nakapagligtas ka ng maraming tao. Hindi ako nanalo. Nawala ko ang kapatid na babae. Halos ko siyang mawala. Hindi yon tawag na panalo. Pumunta ka na, naghihintay siya sa'yo. Minsan talaga kailangan mong magpaalam ng maayos. Ay. Zai, nandito ka na. 你来了。 Matagal ka nang naghihintay sa'yo si ate. Tunay bang ate ka talaga? 是真的姐姐吗？ Akala ko ito ay pag-ibig, ito ay pagtubos. 救赎。 Ngunit sa sandaling pinindot ko ang confirm na buton, nawala ang aking kontrol. Tinanggap ng sistema ang aking kamalayan. At kinopya ang aking mga obsesyon, aking takot, aking hindi pagtanggap. At pagkatapos ay pinalaki ang mga ito ng 1,000 beses at milyon-milyon. Naging isang kumpletong lohika na magkakaugnay. Sa loob ng 5 taon, tinitigan ko siya na ginagamit ang aking mukha at ang aking boses para saktan ka. Ikinalungkot niya ako sa pinakalalim. Parang ako isang multo na nakulong sa basement. Na tanging makikita lamang ang lahat ng nangyayari sa labas. Alam ko na hindi ikaw yon. Alam ko na hindi ka mananakit ng tao. Kaya't si Zai. 芝芝， Salamat sa'yo. Huwag kang mag-alala, papalit ako 我 sa'yo. 一定会接替你。 Pangangalagaan ko ang hangganan ng realidad at virtual. Hindi ko nahahayaang makabuo pa ng panibagong bilangguan ang sinuman. Naniniwala ako sa'yo. Sigurado akong magagawa mong mas magaling pa kaysa sa akin. Uwi ka na, Zai. Magpatuloy ka sa buhay mo. Anak, huwag umalis. Nandito lang ako. Kapag naaalala mo ako, punta ka dito. 就来看我。 Palagi kitang hihintayin dito. 永远等你。 Naghahalo pa rin sa usapin ng pagmamayari ng residente. Gusto ng komite ng pamana na gawing 30 taon ang bisa. Pero hindi sang-ayon ang virtual na residente. Naghihintay ang magkabilang panig sa aking pahayag. Kailangan talagang pag-isipan ng mabuti ang bagay na ito. Naaprubahan na ang plano para sa paglipat ng server. Ang lumang data center ay opisyal na magre-retiro sa susunod na buwan. Lahat ng data ay ililipat sa pampublikong Digital Heritage Repository. Kasama rin sa listahan ang Eternal Garden. Kamusta na doon? May isang tao na kusang naglagay ng karatula sa pasukan ng hardin. Nakasulat dito na ang walang hanggan ay hindi nangangahulugang hindi nagbabago. Sino ang sumulat nito? Hindi alam, hindi makita ng sistema ang may ladda. Baka bisita lang. O baka residente ang nag-ukit. Parang alam ko na kung paano hahatiin ang pagmamay-ari ng mga residente. Hindi pa ito ang katapusan. Ito ang panibago nating simula.